nandito na naman tayo sa NLEX. Maluwag ngayon dito sa NLEX. Tag-tag natin sa EDSA. Ayun na ang circle. Dito na tayo sa UP. Ano ba? Mababa na may sasakyan natin. Happy Sunday guys! Today nandito na naman tayo sa NLEX and papunta tayo ngayon sa UP Diliman and Trinoma. Punta muna kami ng UP Diliman para makapag-ocular visit dun sa tatakbuhan namin next week. And then after that is diretso kami ng Trinoma para naman kunin yung isusot kong damit para sa takbo. Not sure kung ako lang, pero kapag may bago akong lugar na pupuntahan, especially kapag dito sa may Metro Manila, may halong kaba. Parang may pressure ng konti. Though pinag-aralan ko naman yung dadaanan namin, parang mas may pressure siya compare sa dadaan ka lang ng expressway. Ewan ko kung bakit. Kasi baka mahirap mag U-turn, lumiko-liko, mag parking. Yun yung mga naiisip ko. Pero dapat positive lang tayo. And by the way, we're about to reach 500 subscriber na. Kung bago ka or dati ka pang nanonood dito sa channel namin, hope you could help us by clicking that subscribe button. Malaking tulong po sa channel namin yan. Ang ruta namin is labas kami ng Balintawak and then EDSA, and magle-left turn sa may Quezon Avenue papunta ng UP Diliman. And then from UP Diliman, ayun, saka kami didiretso naman ng Trinoma. Today pala is June 9, Sunday, and yung takbo is June 16, next week Sunday din. Pero yesterday nag-jogging kami sa may Kawayan Commercial Complex, and meron palang event ng takbo doon sa June 12 sa Independence Day this coming Wednesday. And parang naisip ko, parang gusto ko ding sumali since taga may Kawayan din kami dati. So nag-register din ako doon sa 10K, only 500 pesos. Ang pangalan ng event is Takbo Mo, Edukasyon Ko. And then yung takbo niya is around may Kawayan. Hindi siya sa mismong may Kawayan Commercial Complex or sa Banga Sports Complex. So sa highway siya yung event. I guess konti lang tao that day kasi Independence Day holiday yun. So sumali ako doon. Baka mukhang yun ang magiging unang takbo talaga. Siguro warm up na din yun. So 10K din yun, and then by Sunday 10K ulit. Feeling ko kaya naman dahil last time nakatakbo tayo ng 10K dun sa may Kawayan Commercial Complex. Takbong lang, yung relax lang, no. Hindi natin kaya pa yung mabilis na takbo So ganun lang gagawin ko. Hindi ko alam ba't ako pinapadaan sa Mindanao Avenue ni Google Map. Hindi ko pa alam yung daan doon, hindi ko na pag-aralan papuntang UP Diliman. So didiretso ko na to ng Balintawak, tapos magke-Quezon Ave na lang kami, and then left turn papunta sa may circle. Kung magta-Trinoma lang sana kami, kung diretso na sana kami sa Trinoma, baka nag-Mindanao Avenue kami. Yun, medyo napag-aralan ko yung dadaanan. Pero dito papuntang UP Diliman, medyo hindi ko na check yung map Hindi ko siya napag-aralan, kaya dito na lang tayo sa medyo mas familiar tayo na ruta. Actually, yung damit na gagamitin sa takbo, pwede siyang for deliver, and pwede din siyang for pick up. Pero naisip ko, hindi pa kami nakakapunta ng Trinoma gamit yung sasakyan, kaya ayun, gala na din, kaya mas pinili kong i-pick up na lang siya. Maluwag ngayon dito sa NLEX. Nakaka 80 tayo, nakaka 100 pa nga dito sa second lane. Ay, nakakamiss din mag skyway, no. Pag nakapag-Tagaytay tayo ulit or bandang Quezon, dyan tayo dadaan. (9:02 AM) nandito na tayo sa Balintawak. Take the EDSA exit. Ayan na yung Ayala Malls. So ikot tayo dito papuntang EDSA. Sa mga nagtatanong, yung gamit ko palang camera is GoPro Hero 9. Tag-tag natin sa EDSA. Pero ang luwag ngayon sana hanggang Quezon Ave maluwag. Pag dito sa EDSA, pagkagaling kang Balintawak, dapat pwesto ka bandang third lane, no? Kung dire-diretso ka lang. Kasi yung dalawang lane na yan, usually pang U-turn yan minsan late mo na mapapansin, andun ka na pala sa sa may dilaw na line na yon, di ba? Medyo delikado nang bumaling pa sa third lane pagka nandiyan ka na. So maganda dito ka na sa third lane or fourth lane. Tapos paglagpas ng
Muñoz parang meron ulit. So yung katulad nito may U-turn na naman, yung dalawang lane. So mas safe dito ka na lang sa third lane para hindi ka na din papalit-palit ng lane. Pero ang trip mo mag-swerving, hindi ikaw bahala. Ang bilis lang oh, 9:08 AM nandito na tayo sa SM North. Oo nga, buti hindi ako umakyat. Muntik na akong umakyat ng Continue onto overpass. EDSAS SVC Road, then turn left onto Quezon Avenue Eaner SVC Road. Dito pala may U-turn, kung magta-try na kami pwede kami dyan, pero mag-UP muna kami. So dito tayo. Turn left onto Quezon Avenue Eaner SVC Road. In 300 meters, merge onto Quezon Avenue Route 170. Ayun na ang circle. In 50 meters, at the roundabout, exit onto... Wow, dito na tayo. Continue on University Avenue for 1 kilometer. Sarap naman mag-UP, no? 9:20 AM nandito na tayo sa UP. Nahanap lang namin yung part na pagtatakbuhan, at saka nagtitingin-tingin na din kung saan kami pwedeng mag-parking. Ang ganda naman Take dito, the no? next Ang left onto lawak. East De Los Santos Street, then turn right onto... Ano mo, may mga nagja-jogging. Ay, bawal dahil siguro may mga mga nagja-jogging ngayon, no? Saan ba tayo pwede mag-park? Park tayo. In 200 meters, turn left onto... Mukhang ito na yung tatakbuhan natin sa June 16. So check lang namin ni Bailey. Ang haba, mukhang sarap tumakbo. Siguro minsan dito tayo mag-jogging. Jogging lang. In 200 meters, turn left onto Quirino Avenue. Okay, so I guess yun lang yung aming ocular visit dito. Ang ganda. Yung kasama kasi kaming kaya hindi na kami masyado nag-ikot-ikot pa. Pero ang ganda, ang astig, nakaka-excite. Hindi lang namin sure kung saan kami dito pwedeng mag-parking on that day. Ito na yung Sunken Garden, oh. Ayan ang Sunken Garden. Ayan yung na yan. Ito. Baka dyan yung soccer o may nagsasoccer. Baka dyan kayo mag-start kaya. Oo. In 300 meters, turn left onto Osmeña Avenue. Ang astig, oh. Ay, exciting. Mukhang dyan kami tatakbo. Paikot. Baka dalawang ikot lang nito, 10k na. 9:46 AM palabas na tayo ng UP. Papunta naman tayo ng Trinoma. Magme-merge na tayo dito sa Commonwealth, and then mag-U-turn naman tayo pabalik. Forma na tayo dito dahil tayo ay mag-U-turn. Talaga? Nilawakan lang. Flight. Diago Avenue. So back to EDSA tayo. Ito na, no? Dito sa landmark, no? Okay, dito na tayo sa may landmark. Samahan nyo akong first time mag-parking dito. Dito ba? Ay, Mindanao Car Park pala to. Dun tayo sa North Car Park, diretso pa daw. Destination. Pasok tayo dito. You have a... Ba parking dito? Di pa, diretso pa. Ayun, doon.
Pindutin ka daw dyan eh. Parang yung sa ano. Parang may card dyan eh. Up. Ano ba? Belt. Yung ganun pala. Tapos Ikatensya, bibili ako ulo ito ulam. diretso ba? Diretso na. De dyan yata pool. Sa second. So dito tayo. Mababa na may sasakyan natin. You are on level 2. Doon tayo. Oh, ang baba nga ng vertical clearance nila. Ano? Saan ang entrance? Ayan? Dito na tayo. Tabing iba yung parking natin. Sakto lang. Sakto lang. Ito na, nakuha na natin yung ating damit. Yeah. So ang food natin ngayon is sisigure. 12:15 PM tayo ay paalis na dito sa Trinoma from level 2 parking. Okay, ganito pala ang feeling ng parking sa Trinoma. In 300 meters, slide right onto Epifanio de los Santos Avenue, Maharlika Highway. So, saan ang exit? Nakakalito ah. In 600 meters, slide right onto Okay, nakalabas din tayo ng parking. Take the next left onto Sola Drive. Exciting na yung magiging takbo sa June 16. Nakuha ko na yung damit and nakagala pa kami ng Trinoma. I think tama lang yung decision ko na pinick up ko na lang yung damit. Take the NLEX ramp, then merge onto Maharlika Highway. Sana kasya pa yung load natin. Parang nag-aalangan ako. Alam ko 69 lang dati. Ewan ko kung nagtaas sila. 80 pa naman yung balance ko. Siguro naman di sila nagtaas ng sobra. Sakto. Kailangan nating palitan yung ating RFID. Tinext tayo ng Easy Trip. So dito ko na papapalitan guys. Kung pumunta pa ako ng Balagtas. Papa-install tayo ng bagong RFID. Sayang lang yung pagpunta namin dito. May na-receive kasi akong text. Ito yung text niya sa akin na made-deactivate daw yung aking RFID by June 17. Pero sabi doon, ano lang daw yun, sa mga RFID lang daw yun na hindi gumagana. Magulo yung text ng Easy Trip na yun. So nagtaas na pala ng toll ngayon sa NLEX. Sa amin dati 69 lang eh. 74 na. Nagtaas sila ng 5 piso. Lagi ko itong sinasabi, ang sarap talaga mag-drive sa NLEX, no? Dati minamanifest ko lang din to eh. So ngayon, ito na. Nagating na sabi ko na we're about to reach 500 subscriber na. Hope you could help our channel po. You can simply click yung subscribe button po natin dyan and malaking tulong po yun sa amin. Dati takot pa akong tumungtong dito eh sa overtaking lane. Tas medyo pagtagal makakasanayan mo na din, no?
Well, I think lahat naman sa umpisa nakakatakot pagdating sa pagdadrive, no? Kahit nga yung first time ko sa NLEX, may vlog naman tayo noon na nagpasama pa ako dun sa kaibigan ko. Actually hanggang ngayon, pagka pumapasok ako ng expressway, ang kinakabahan ako na part is yung pag-merge, no? Yung pagpasok mo ng toll plaza, tapos mag-merge ka dun sa dito sa expressway. Hindi katulad nung dito sa Balintawak kasi dire-diretso lang yan eh. Pero kunyari for example galing ka ng Marilao o kaya may Kawayan, di ba? Kailangan mo mag-merge dito sa expressway. Yun, hanggang ngayon may part na kinakabahan pa din ako dun sa ganung situation. Pero slight na lang, unlike before na talagang todo tingin ako pagka yung magme-merge na ako. Kailangan ko lang namang i-make sure na maluwag, no, yung nasa katabi kong lane, sa left lane ko pag merge na ako. And dito tamang distansya lang sa unahan mo, no. Huwag ka masyadong mabilis, huwag ka masyadong mag tailgate para may allowance ka pa kung kailangan mo mag super brake. Kasi dito sa expressway, kala mo mabagal ka lang pero ang bilis-bilis na pala ng takbo mo. Minsan hindi ko napapansin eh. Kasi ang bibilis din ng mga kasabay mo na sasakyan. Unlike sa city driving, kapag doon nag 60 ka doon, talagang feeling mo lumilipad na yung sasakyan mo. So mission accomplished na naman itong araw na to. Hindi ko alam kung gaano kahaba itong vlog na to for today, pero kung umabot ka dito sa part na to, sana nag-enjoy ka. If nag-enjoy ka, please like naman yung video. And siguro POV pa natin to hanggang sa maka-exit kami sa amin. Lagyan ko na lang ng background music. Pero from here, thank you po for watching. Ingat tayo palagi and God bless.